Hello, hello, good morning everyone. So, nandito na naman ako ngayon sa inyong harapan, ng inyong lingkod. Mag-breakfast tayo, so ito lang yung breakfast natin. So, sinusundan tayo ng camera natin. So, wala muna tayong cooking tutorial video ngayon kasi hindi tayo nakapaghanda. So, wala naman tayong pag-usapan na kundi kwento-kwentuhan lang. Reality talk itong gagawin natin, yung kwentuhang yung sa totoong buhay na, nangyayari sa atin. So, ito day off ko ngayon kaya pahinga muna. So hopefully mamaya makakuha tayo na overtime pang hapon. So gatas-gatas lang muna. Pasensya na kayo, medyo magalaw yung camera ko kasi sinusundan ako kung anong galaw ko eh. So may isi-share ako sa inyo habang nagbe-breakfast tayo about reality ng buhay natin. So, sa buhay natin, hindi naman natin kailangan na maging mapera. Pero, hindi ko sinasabing huwag kayong mangarap na maging mayaman. So, pero huwag natin pilitin mangarap na maging mayaman. Halimbawa, pag pinilit natin na maging mayaman tayo at depende sa kakayahan natin at pinilit natin yan. So, baka masira tayo, miscalculate natin at saka mapariwara yung buhay natin pag pinilit natin, di ba? So ngayon, kung ano ang standing ng buhay mo ngayon, so kailangan makontento tayo. Pero wag niyong tigilan mangarap pa rin. In a nice way na mangarap tayo na maging mayaman. Pero sa isang tao, usually, hindi talaga nangyayari yan kasi ang pagyaman ng isang tao, hindi yan instant. Pinaghihirapan yan. So, magtrabaho ka lang na magtrabaho. Kailangan balance lang lagi. Wala kang nasasagasaan. So, time to time, hindi mo mamamalayan. Ikaw ay mapera na at ikaw ay mayaman na. In a balance situation. Paano itong balance situation na sinasabi ko? So, ang balance situation, halimbawa, ikaw ay isang ordinaryong worker, may trabaho ka, or ikaw ay nag-i-start ng, ikaw ay negosyante sa ngayon, nagpa-start ka pa lang. So, kailangan balance ang lahat. So, ano itong balance na sinasabi ko? Ang balance na sinasabi ko, so, just in case na ikaw ay sa isang araw ay kumikita ka ng 100, 1,000. O halimbawa, 1,000 na lang sa isang araw. Ang balance na sinasabi, so kailangan sa isang araw na yan, kung 1,000 ang kinikita mo, dapat yung gagastusin mo, hindi lalagpas dun sa 1,000. Magtira ka. Kahit gastusin mo yung 75%, yung 25% na kinita mo sa araw na yun, isave mo yun. Para just in case na nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng mga emergency na gastusan, nagkasakit ka, mayroon kang madudukot. Kasi, pag inubos mo yon, sasabihin mo, ang mindset lagi, mindset mo, the following day may sahod na naman ako. O mali yun. Kasi, just in case, ang sinasabi nga, ang emergency, it's emergency. Walang eksaktong oras kung anong oras darating ang emergency. So, kailangan mindset tayo, laging may matitira talaga, laging magtira kung magkaano yung kinikita mo sa isang araw. So, 75% gastusin mo yan. Ang 25% itabi mo yan for emergency. Kasi pag hindi ka tumabi, dumating ang emergency, mangungutang ka ngayon. Buti, maswerte ka. Kung isa sa kamag-anak mo, kaibigan mo, kapitbahay mo,
magpautang sa'yo. Ay paano kung wala? So malaking problema. Kung may magpautang man sa'yo, bibigayan sa'yo. Pag talikod mo, ikikwento yan sa kaibigan niya o kaya ikikwento sa kakilala nila. O kaya isaisip nila, bakit yan siya? Bakit si ano, sino, bla bla bla, nangutang sa akin? May trabaho naman, may sahod naman. Dahil hindi nga tayo nagtira ng 25% sa sinisweldo natin. Kaya yun ang mangyayari. Minaritis ka na sa kaibigan, sa kakilala, hindi nila alam ang sitwasyon mo dahil nangutang ka nga, dahil naubusan ka, dahil ang mindset natin hindi balance. Yeah. Ganon din yan sa mga mapipera. Kaya sila naging mapera dahil ang mindset nila is balance. May lagi silang tinitira. Pag mayaman, yung yaman nila, kasi ang nakasit sa utak nila is laging balance. So ginagamit lahat ng resources nila, ng yaman nila, to make it balance yung lahat. So lagi silang may reserve. Yeah. Pero kahit tayo, hindi tayo mayaman, pwede rin nating gawin yan. Ang sekreto, makuntinto tayo kung ano ang kinikita natin sa araw-araw. Huwag yung makita mo si kapitbahay, kaibigan mo mayroong ganito, bibili ka rin. Pero hindi naman importante yun. Dahil lang, nainggit ka. So iwasan natin yan kasi yan, masisira talaga ang diskarte ng buhay natin pag ganun tayo. Una, makuntinto kung ano ang nandyan sa atin. Huwag tumigil mangarap. Maging balance. Iwasan ang loho. Huwag gumasto sa sobra sa kinikita mo sa araw-araw. Yun lang. Bye-bye. Ingat po kayo.